Pilipinas, and mabuhay to the rest of the world. Welcome to your companion in looking at the church, the world, and the society from the consecrated points of view. Join us for your weekly dose of inspiration and important information straight from the consecrated men and women of the Philippines. We are your kahabits, the missionary catechists of St. Therese of the Infant Jesus. At welcome sa saya at good vibes hatid ng consecrated life. Ito ang The Habits Tambayan! Good day and hello to all our kahabit watching us. How about you, dear kahabit? Kumusta? Well, I'm very excited today because we are here to share to all our viewers and followers our life as consecrated person. Kahabit, ang ganda naman ng suot nating pink na rose. Yes, sister, dahil katatapos lang kasi ng ating feast day ng ating patron saint, St. Therese, last October 1. Yes, she is the little flower. So now, welcome mga kahabit sa isa na namang celebration of the joy of consecrated life. Ready ka na ba? Pero bago ang kasiyahan, visit our social media accounts first. Follow us at our Instagram and Facebook page at Conference of Major Superiors PH. Heart and follow na para updated ka. Maraming salamat po sa ating mga pinakamamahal na star senders. Sana ay mas madagdagan pa ang ating mga star senders na gustong makatulong sa ating mga kapatid. Paano ba, kahabit? Napakadali lang, kahabit. All you need to do is to click the star icon next to the comment section. Then you can now buy stars and send them to us. The more stars you can send, the more people you can help. At mga kahabits, please keep watching and sharing our videos from our YouTube channel, Conference of Major Superiors PH. At sa mga hindi pa subscribe, what are you waiting for? Subscribe na! Tara mga kahabits, sit back, relax, and enjoy the show. Mga kahabits, we now present to you the Missionary Catechists of St. Therese of the Infant Jesus. To know more about our community, tara po, pasok tayo sa compound ng MCST. Welcome po kayong lahat.
mga kahabits, don't worry, first part pa lang yan. Marami pa kaming dalang happiness after our short break. Don't forget to follow our Instagram and Facebook page at Conference of Major Superiors PH. Also send more stars, more Facebook stars for you to help the different advocacies of CNSP. At mga kahabits, please watch and subscribe to our YouTube channel, Conference of Major Superiors PH. Magbabalik ang saya at good vibes hatid ng Consecrated Life. Ito ang The Habits Tambayan! Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice, and human fraternity. Lord Jesus, you who in diversity are one and look lovingly at every person, help us to recognize ourselves as brothers and sisters, called to live, pray, work, and dream together. We live in a world full of beauty, but also wounded by deep divisions. Sometimes religions, instead of uniting us, become a cause of confrontation. Give us your Spirit to purify our hearts so that we may recognize what unites us, and from there, learn again how to listen and collaborate without destroying. May the concrete examples of peace, justice, and fraternity in religions inspire us to believe that it is possible to live and work together beyond our differences. May religions not be used as weapons or walls, but rather lived as bridges and prophecy, making the dream of the common good credible, accompanying life, sustaining hope, and being the yeast of unity in a fragmented world. Amen. Kami ang kahabit ninyo mula sa Missionary Catechists of St. Teres of the Infant Jesus, kilala bilang mga MCSC Sisters ng Tayabas. Bilang isang kongregasyon, kami po ay nakaabot na sa ika-67 years ng pagkakataon. Wow! At para po higit ninyo kaming makilala, tunghayan po ninyo ang aming munting kasaysayan. Sino nga ba ang mag-aakala na sa maliit na bayan ng San Narciso ay maitatayo ang isang kongregasyon ng mga madring misyonera na tatawaging Missionary Catechists of St. Teres of the Infant Jesus. Ito ay itinatag ni Most Reverend Alfredo Maria Oviar kasama ang co-foundress na si Reverend Mother Mercy Medinilla noong August 12, 1958. Noon pa mang panahon ni Bishop Oviar, napansin na niya na kakaunti ang pumapasok sa simbahan at ang pananampalataya ng mga tao ay nalilipol. As if reflecting the words of St. Paul in his letter to the Romans, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kaya ang solusyon ay ipangaral ang doktrina Kristiyana. Ngunit nakita rin ni Bishop Oviar nakakaunti ang katekista. Dito na napasaisip ni Bishop Oviar na magbanhay ng isang kongregasyon upang palaging magkaroon ng katekista. Hindi naging madali ang gawain ito,
ngunit sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, mula sa unang 5 mga madring MCSP, ay dumami ang mga misyonera katekista ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Mahigit 200 madring nagmimisyon sa iba't ibang dioceses at archidioceses sa Pilipinas at iba't ibang bansa upang ipalaganap ang salita ng Diyos. 67 years and the work began by the Holy Spirit through Bishop Oviar and Mother Mercy lives on. We continue to move forward, joyfully living out our consecration and mission in our commitment to prayer, community, and apostolate. Viva la Congregación! Welcome back to our program, The Habit Tambayan. Nagbabalik po kami sa ibang tagpo ng programang ito. Ako po ang iyong kahabit host, Sister Grace. At ako naman si Sister Laura. Nakaka-excite mga kahabits ang setting ito dahil sa kamustahan at kwentuhan na matutunghayan natin ngayon mula sa ating guests na mga kahabits din natin. Sister Grace, tawagin na natin sila. Yes, Sister. Ang mga kahabits na mga kasama natin ay sila Sister Luz Biminda, Sister Rosalina, at si Sister Maria Teresa. Sisters! Welcome po mga kahabits sa ating Habit Tambayan. So viewers at followers naman natin, kung kayo ay nasiyahan sa naunang segment ng The Habits Tambayan, sa seling ito ay explore naman natin ang karaniwang tambayan ng mga sisters na may hashtag alab na pag-usap. Hashtag alab. Ano ba yung alab na yan? Mamaya tatanungin natin ang mga guests natin. Bago ang hashtag alab, kahabit, i-explore muna natin ang tambayan ng mga sisters natin. Ano ba ang tambayan? Tanungin natin sila kung ano ang masasabi nila tungkol sa tambayan. Sisters, ano po sa palagay ninyo? Para sa akin, ang tambayan ay ng mga sisters ay karaniwang lugar o espasyo kung saan dito sila nagtutulong, nagpapahinga, nagkakaroon ng kwentuhan, o nagkakaroon ng kamustahan, at pwede rin samahan at tawanan. So mga kahabit natin dyan, ang tambayan ay isang lugar o espasyo para sa pagpapalalim ng ugnayan ng kapwa sisters o ng mga religyosa sa labas ng forma na gawain o panalangin ng buhay sa buhay ng mga sa kumpara. Wow! Kakaiba pala ang mga sisters. Kakaiba pala ang tambayan ng mga sisters. Dito pala nagaganap ang iba't ibang uri ng gawain, katulad ng kamustahan na pinanggit ni Sister Luz Biminda, kwentuhan at iba pa. Marahil pagkatapos ng tagpo sa tambayan, may dulot itong bagong sigla o alab sa bawat isa. Bago natin marinig ang hashtag alab na mayroon mula sa mga sisters natin, panoorin po natin itong making presentation na naglalarawan ng tambayan, hashtag alab naming mga MCSP sisters. Sweet before your cross divine, butterfly petals fair, my hands so gladly bring. I long to dry each of your tears, to scatter flowers that means all the light
Your beauty fills my soul. My delight is loving hearts of all who live. For this my fairest flowers, all things in my control. How fondly, gladly would I give to scatter flowers, behold my chosen sword, for saving sinners' souls and filling heaven's bowers. The victory is mine. Yes, I disarm you, Lord, with these my flowers. The petals in their flight caress your holy face. They tell you that my heart is yours and yours alone. You know what these lips are saying in my place. On me you are smiling from your throne. To scatter flowers, that means to speak of you. My only pleasure here, where tears fill all the hours. But soon with angel host, my spirit shall be free to scatter flowers. My spirit shall be free to scatter flowers. Super! Ang saya naman ng mga larawan ng mga tambayan ng mga sisters. Pero Sister Dari, pwede natin yung sinasabing pintuan. Hindi naman siguro maritas moments yun. Mga fake sharing, ano po? Yeah, correct ka dyan. Talaga namang kitang-kita ang alab. Alab ng pag-ibig at ng pagbibigay ng sarili. Tanungin natin ang mga kahabits na kasama natin. Ayan po sila, kasama natin ngayon. Ano po ang inyong maibabahaging #alab sa ating mga viewers at followers? Sister Maria Talasa naman. Kapag narinig natin ang salitang alab, marami itong pangahulugan. Pwede nangangahulugan ito ng matinding init o up. Thank you, Sister. Kapag you, Sister Rosetta po. Kapag sinabing apoy, maaaring ito ay alab ng apoy na nagbibigay ng liwanag sa gabi. O kaya, alab ng apoy na tumutulong sa pagluluto. Totoo nga naman, Sister, no? Liwanag sa gabi. Sa akin naman ay pwede itong inuwain sa isang, sabihin natin na malalim o mas matalimhagang kahulugan. No, ang #alab ay pwedeng sumasagisag sa damdamin o matindig damdamin. Tulad ng pag-ibig, no? Tulad ng sigasig o kalab ng pananampalataya. Wow! Wow! Umaalab talaga, no? Umaalab po ang talakayan natin ngayon, mga kahabit. Sa madaling salita, ang alab ay simbolo ng masidhing damdamin o sigasig na parang apoy na patuloy na nagliliyab. Amen. Siya nga, malalim talaga. Ito bang alab na ito ay paglalarawan ng #alab ng damdamin ng pag-ibig, kung saan ang alab ng pag-ibig sa Diyos ay nabuudyaw sa isang kahabit na sumunod at maglingkod bilang religious. Yes, kahabit, Sister Dorothy. Tanungin natin muli ang mga kahabits natin. Sa iyo po bilang MCST, kailan po ninyo naramdaman ang alab na pinag-uusapan natin ngayon? Sa bukasyon. At nasabi rin po ba natin na hanggang ngayon ay patuloy, pareho pa rin yung alab na naranasan natin noon hanggang ngayon? Silang mga ako dito sa aking karanasan dito sa ating congregation. Siguro yung alab na naramdaman ko mula nung ako'y pumasok hanggang ngayon, hindi nito ako
actually, mula nang pumasok ko sa congregation, hindi minsan hindi pumasok sa isip ko na ako'y lalabas kasi hindi ko kaya yung religyosa. So, yun, doon ko nakita yung kasi ang buhay pala sa kumbento ay balanse, may nagdarasal, tapos nag-aaral, tapos ay may mga spiritual exercises, mayroon din pa ng mga games ang ginagawa. Pero sa akin, malaking naitulong yung sama-sama pagdarasal, at saka yung personal kong pagdarasal, para yung alam na binigay, na nararamdaman ko rin bago pumasok kayo, nandun pa rin. Kaya actually, darating na taon ay mag-diriwag na po ako ng aking ikadalawang taon bilang religyosa, bilang kahalin ng missionary catechism sector as a Yun. Congratulations, sister, and congratulations. Salamat. Ibalik kayo. Hindi ko kayo mawala din sa sisters. What ang alam sa aking puso ay matasabi ko na medyo sa karanasan ko ay parang nung bago ako pumasok nandun yung alam. At ngayon nandito pa rin ang alam. Kaya lang along the way, minsan tumataas ang alam, minsan bumababa. Depende sa experience. Minsan kapag bumababa ang alam, nakikita ko na ang kailangan ko ay panalangin para ma-sustain yung lumakas ulit yung flames ng aking pagbibigay ng sarili. So, sa awa ng Diyos, nandito pa rin nga yung alam kasi ini-invite na ako na magkaroon ng bugnayan sa Kanya para magkaroon ng kaganapan yung paglago ng alam na meron ako para sa Kanya. Amen. Amen. Thank you, sister. At wala nang iba, Sister Maria Teresa. Ang alam. So, syempre, mas maalam yung bago pa ako tinawag ng Diyos. Kasi excited pa tayo sa lahat ng bagay. Pero hindi naman nangangahulugan na nabawasan yung alam. Kasi ang Diyos naman ay laging tapat. Katulad ni Sister Rosalina, may mga pagkakataon na nag-iiba yung level ng alab. Minsan ay maalab na maalab or minsan naman ay kunting alab. Pero, kahit ganun man ang mga pangyayari, nasusustain yung alab na yun sa patuloy na pagbibigay ng sarili kasi nga, nandyan yung grasya ng Diyos at yung magpamahal niya. Kasi ang Diyos naman ay naging tapat. So, yun lang din yung nasusustain kung bakit nananatili yung alab. Sister Chris, use alab in a sentence. I love you. So, gusto mo rin mag-share ng iyong experience sa alab. Alam niyo po kahagis, lahat kami ay magkakapatid, hindi talaga may iba ang experience ko sa kanila. Though may mga iba't iba kami experiences, hindi naman taga-totally pareho, pero yung in general, walang pinagkaiba dahil sa pagsimula ng buhay ko dito sa MCSD family, grabe yung alab. Pero along the way din, yung alab na yun ay minsan humihina, depende sa sitwasyon, at minsan naman ay grabe yung alab ng pagmamahal, yung alab ng pagbibigay ng sarili. Pero ngayon, at this point time in my life, masasabi ko na andun pa yung alab at pinagpapasalamat ko sa Diyos na kahit napakarami ko na rin pinagdaanan, hindi pa naman po ako katandaan sa congregation, pero sabi nga sa interest ang lahat ay biyaya. Dahil yung mga alab na, yung mga moments na, yung alab ng pagbibigay ko ng sarili, yung faith ko, yung alab ng hope ay nanghihina, doon ko po nakita yung biyaya ng Diyos na mapapatunayan ko na everything is grace. Sabi sa interest. Yes, sister. Sa case ko naman, naramdaman ko yung alab kung ako ay estudyante pa lang. Tapos hindi ko siya pinansin kasi marami akong gusto gawin, mga pangarap sa buhay. Kaya nung nagtatrabaho na ako, naramdaman ko ulit yung alab na bumalik nung ako'y nag-serve na lector sa St. Teres Parish. Tapos nung, alam na naman ito nangyari, nung nagkaroon ako ng crisis, talaga nung alam, yung sabihin bumaba. Tapos ako'y Tapos bumalik naman kasi
sabi nila sisters, parang nataas na baba, pero nandun pa rin yung alab, hindi siya basta hindi naman talaga totally nawawala. Yes, kailangan talaga ng prayer para mas tumindi siya. Mag-ignite siya. Yes, dahil mga kahabits, si Lord po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, patuloy po nag-aalab ang aming mga puso, pagmamahal at pagbibigay ng sarili. Di ba po, sisters? Yes. So, ngayon, Sister Chris, malapit na tayong sister. Pero bago po yan, mga kahabit, mga kahabit, kahit nag-aalab ang ating pintuhan, subalit kailangan natin tanggapin na ang lahat ay may hangganan. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Sa pagkakataong ito, salamat din po sa lahat ng staff ng Habit Tambayan sa pamumuno ng Science. Salamat sa pag-anyaya sa mga teacher at aming kongregasyon sa Tambayan. Mga kahabit, viewers at followers, maaari din po ninyo bisitahin ang aming Facebook page, MCSC Tayabas at MCSC Education. So please, baka meron last words sa ating mga guests. Kabayan na natin kung ano mga interest. My motivation is love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig. Unfortunately, Kahabit Sister Chris, we are now at the end of the show. Maraming salamat po sa inyo sa pagkasama sa Tambayan today. Nag-enjoy ba kayo? Let us know through our Instagram and Facebook page at Conference of Major Superiors PH. Don't forget to help our brothers and sisters by sending us Facebook stars. Also visit our YouTube channel, Conference of Major Superiors PH, where you can also watch more contents from the consecrated in the Philippines. Again, we wish to thank you, our dear Kahabits, for hanging out with us in the Habits Tambayan. Next week, join us again as we explore the consecrated life, the church, the world, and the society. We are the Missionary Catechists of St. Therese of the Infant Jesus.
signing off from your weekly inspiration and information companion, and we have been The Habits!